Hi, hello. Papaano po tayo gagawa ng isang menu planning? Halimbawa, based on my experience sa barko, ako po ay gumagawa ng menu planning. Ang mga bagay na dapat natin gawin sa paggawa ng menu planning ay meron po tayong enough na stock. Pagka meron po tayo ng mga tinatawag nating market survey sa ating mga stock room, sa ating vegetable room, sa ating dry store, sa ating meat room, at sa lahat, fish room, at sa lahat ng mga bagay na dapat natin gawin, kailangan mag-survey po muna tayo ng mga ating mga stocks bago tayo gumawa ng isang menu planning. Ang menu planning po ay isa sa mga paraan para magkameron tayo ng magandang management or food management or menu management para sa ating gagawing menu planning na nangyayari dito sa loob ng kusina. Sa pagkakataong ito, based on my experience, ang paggawa ko po ng menu planning ay 7 days, 2 weeks, or 1 month. Depende po sa aming mga itinerary o aming mga haba ng biyahe na ginagawa namin sa paglalayag o pag-navigation papunta sa isang puerto na aming pupuntahan para kami ay makasurvive sa mga aming mga gawain sa aming mga pagluluto. Kaya po ang mga gagawin po natin sa paggawa ng menu planning ay kalimitang ginagawa ko po ay 2 weeks. Kasi pag 2 weeks po ang aking ginawang menu planning, ay ang mangyayari po dito ay hindi po mauulit ito after 14 days. Kasi po, ang isa sa mga dapat nating unahing i-survey ang ating fresh vegetable. Kasi kalimitan po sa mga root vegetable tulad ng mga potato, onions, at lahat ng mga nakabaon sa lupa, ay ito po ay tumatagal ng 30 days or 45 days na long span para sa ating mga root crop. Samantalang doon sa mga hanging crop, hanging vegetable tulad ng tomato, cucumber, at lahat po ng mga naka under over the soil, yan po ay tinatawag nating non-gene vegetarian. At yung mga nasa lupa, yung root crop, ay tinatawag nating gene vegetarian. Kaya po, titingnan natin po ang ating classification para makagawa tayo ng isang menu planning kung ang ating fresh vegetable na sa ating vegetable room ay kayang mangyari na makasurvive tayo hanggang 14 days or 2 weeks. Kasi nga po, ang mga tulad ng tomato, yan po ay tumatagal lamang ng 18 days tulad ng lettuce, tulad ng mga vegetable, yung mga leafy vegetable, yan po ay 2 weeks lamang or 18 days ang lifespan ng ating vegetable. Ang mga sumusunod naman po ating gagawin ay magsusurvey po tayo sa ating dry store, sa ating dry goods, kung ano ang mayroong mga ingredients or seasoning na dapat nating makita sa loob ng ating dry store room. Ito po ay mga bagay na dapat nating alamin para ating gagawing mga menu at ating mga lulutuin ay kumpleto sa ating mga ingredients. At kung nasa vegetable room po tayo, kailangan makita natin ang lahat ng meron dito. Ganon din sa ating dry store na kailangan. At ang importante sa dry store po ay ating chichikin ang mga expiry date. Kuminsan may mga expiry date po na kuminsan ay wala ng 1 buwan. Kaya o kaya nabigla na lang tayo, biglang may sumulpot ng mga malapit ng ma-expired. Kaya ang ginagawa po namin, magkakabilong kami ng mga weekly check kung ano ang meron sa dry store na malapit na ma-expire. Sa meat naman po, mostly ang meat ay na-expired po ito 6 months or 1 year or more. Kaya hindi tayo pwedeng mabahala kung ating meat stock ay marami dahil lang ito ay malayo pa at mahaba ang kanilang expiration sa kanilang date ng ating receive. Yun nga po, ang tinatawag nating mga pagpaplano or menu planning
ay dapat nating alam natin at gabay natin ang mga menu planning natin gagawin at alam natin na tayo ay magkakameron ng market survey sa looban ng ating mga freezer, chiller at dry store. Kailangan bago po tayo gumawa ng isang menu planning good for 2 weeks na kalimitang ginagamit sa barko, ay yan po ay dapat alam natin ang ating market survey habang tayo naglalayag, ay alam natin ang stock at makakagawa po tayo ng isang menu planning na sa loob ng 2 weeks. Okay po?